Hello, ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Osawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan ko si Vicky Osawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Huwag kayo mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa. Huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Dito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, wag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo nag-iisa. Hitori janai. Kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program ni Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maglulutas kapag nag-usap tayo. Minasan konnichiwa, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ulit ang Mag-usap Tayo, Vicky Osawa, 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishimasu. Maglulutas kapag nag-usap tayo. Hay nako, bata-bata steru. Honto ni. Iri-iro po. Ang dami. Ang computer, palibasa, very old na. And Kasi computer, na-old na rin. Ayan po yung computer na dapat nasa likod yung aming mag-usap tayo, hindi po namin alibas. Mamaya na lang po, ayusin po raw ng ating manager. Magandang tanghali po sa inyong lahat. And alam natin na magsisimula na ang wakuching, whatever it is, ang vaccination na nagsisimula na rin sa Japan. Marami po tayong pag-uusapan tungkol dyan, lalo na yung nangyaring isang nangyari sa ibang bansa na para lang ma-vaccination siya ng maaga, dinaya niya yung edad niya. Mamaya po alamin natin kung ano talaga nangyari tungkol doon. Nakakatuwa, di ba? Alam mo yon, bakit ka matatakot ka agad? Let it be, di ba? Hayaan na lang natin ang Panginoon ang magusga. Pero para mandaya ka pa, para namang, wow, teka muna, ang mundo ngayon ay nagdudusa na nga. Makikisali ka pa. Ngayon, ito po. Yan nga po, mamaya ibabalita natin. At hindi lang yun, marami po tayong balita tungkol sa nangyari sa immigration dito sa Tokyo. Tokyo immigration, may biglang nangyari po raw na babalita ni Mr. K mamaya. Nagulat din ako, talaga, nagkaroon ganun. At ang iba-iba pong istorya. And today, iba po ang ating one-on-one dahil mga kababayan ko, baka po magsimula tayo ng shopping with Vicky Osawa. Online shopping po ito, pero the price is, kung ano yung presyo, yun din po ang ibibigay namin sa inyo. Hindi po kami magpapatong. May certain percentage lang po na sisingilin. Kaya kung wala kayong time mag-shopping or mga nasa ibang bansa, like may mga followers na po tayo from Canada, from Dubai, at even buong mundo. Nagpapasalamat po ko. Honto, arigato gozaimasu po. Maraming salamat po. Super pasasalamat po sa lahat ng mga kababayan natin nasa ibang bansa. And sometimes po may mga foreign client na rin po tayo na nagre-request ng mga services natin. Dahil po ang services natin, we are honest to goodness na sabihin sa inyo kung magkano ang presyo, isinasabi po namin yan. At kung sumobra po ang inyong mga binayad, binabalik po namin yan. With a certain percentage lang po ang kinukuha natin. Lalo na pag halimbawa binalik po namin sa inyo yan, may purikomite suryo. Yun po ibabawas namin sa ibabalik namin na sobrang bayad nyo sa ticket o kung anumang services.
Kasi po minsan, nagkakamali kami ng salita dahil sa pasasalamat sa Panginoon sa dami nating services na naibibigay ngayon, na i-share sa inyo at na malaking tulong po para sa ating company dito sa Japan na makapagbigay ng tulong dahil ang pagtulong pong iyon ay napakalaki ring tulong para sa amin dito. Dahil kung wala po kayo, kung wala pong nagbibigay sa amin na pakisuyo naman po ito, magkano po ang ticket, magkano po ang QR code na nagtitiwala, wala rin po kami rito. Hindi po namin magagawa yan kung wala kayo. Kaya talaga po dito sa mundo, pakikipagtotohanan lang po. Totohanan lang tayo dahil ang totoong tao, mas maganda ang buhay at mas masaya. Di po ba karamihan kasi ngayon, ay nako, eto laki ng kita ko, sige okay to, go ako. So sige sabihin na natin yayaman ka, pero yung pagyaman mo, not good. Not good ang pagyaman na yan. Kapares nga po ng ilang mga nagsasabi sa atin na, ma'am, may nagbebenta po sa amin, mag-usap tayo. Nag-alok po ng ticket, nag-alok po ng passport. Yung pong services namin, inaalok niya rin po. Although para po sa atin, andyan ang Panginoon, hindi natutulog. Hayaan natin ang Panginoon na lang. Although alam po namin kung sino sila, tinetext na lang po namin at nagpapasalamat po ako sa mga followers dahil mismo kayo po ang unang tumutulong sa amin na nagsishare ng ganito. Na may nag-alok sa inyo, na may nag-offer sa inyo ng ganito, na dati namin kasamahan sa work. Pasensya na po kayo. Ipanalangin na lang po natin siya na sana gumising ang puso niya dahil ang hindi magandang gawa, ang balik sa'yo ay hindi maganda rin. Kaparis po ng saging. Pag nagtanim ka ng saging, alangan naman bumunga ng mangga. Di ba? Siyempre, saging din yan. Pag nagtanim ka naman ng rambutan, alangan naman bumunga yan ng lansones. Hindi naman. Kailangan kung ano yung tinanim mo, yun ang bunga mo. Kung maganda ang tinanim mo, maganda ang bunga mo. Kung masama ang tinanim mo, masama rin ang aanihin mo. Di ba? Tama yun. Oo. Yun po yun, di ba? Kaya wag po tayo na magtanim ng hindi magandang bagay, ng hindi magandang pag-iisip, ng damdamin, ng pananalita, lalo na sa kapwa. Dahil tandaan po natin, kapares ulitin ko, kung ano po yung tinanim nyo, ano ang aanihin nyo. Yun, sama. Sama ang tinanim nyo, sama ng loob. Galit sa tao, galit sa kapwa, panloloko, pangkuha ng business ng ibang tao, pandaraya. Anong mangyayari sa inyo? Gusto niyo po bang madaya kayo? Gusto niyo po bang merong hindi maganda sa pamilya, mangyari sa pamilya niyo? Gandahan po natin ang ating buhay dito sa mundo. Huwag po tayong mangaga, huwag po tayong basta sige-sige na lang sa negosyo. Hindi po mawawala ang negosyo or ang trabaho sa Japan. Pero ang pakikipagkapwa-tao at ang paniniwala mismo sa Panginoon na ang utos niya ay susundin natin dahil alam natin kung ano ang utos ng Panginoon, kailangan po gawin natin yun. Gusto mong sumaya? Simple lang. Maging totoo ka. Diba? Gusto mo ang pag-ibig mo, masayang-masaya ka? Mahalin mo siya. Mahalin mo siya in a way na kapares ng kahapong kausap ko po. Yung puro husband niya talagang nung bata pa, talagang sobrang, sabihin na natin, ikot ang mundo. Sabihin na natin, pogi or may pera, ikot ang mundo. Pero ang salita niya, napakaganda. Kung maligaya ka dyan, maligaya na rin ako. At alam niyo ba, ang ending, ang tagal na nila ngayon, for 20 years, anong sabi ng asawa niya sa kanya? Wala na. Ikaw na talaga. Sorry sa mga nagawa ko. Dahil pinagtiisan niya. Dahil para sa kanya, masaya ka doon. Sige, ibibigay ko yan sa'yo. Kung hindi ko maibigay yung sayang na ibibigay niya sa'yo, wala akong magagawa. Pero maghihintay pa rin ako. Napakasaya, napakaganda. Kaya ngayon naman ang pag-ibig nila lumaki na. Ang anak nila lumaki na rin. At ngayon po ay blessing na makakarating na sila sa Japan. Dahil marami rin po siyang pinagdaanan na inayawan siya ng pamilya. Like what I used to tell you, yung istorya ko rin po. And the first step ng kasal ko po, talagang maski yung family niya, siyempre, mga
mga ano na po sila, mga grant. Ibig sabihin, hindi basta tumatanggap ng foreigner na mapangasawa ng anak nila. Lately, uso na naman yan. Pero andyan pa rin po sa mga oldies, pag sinabing foreigner mapapangasawa ng anak nila, parang bibihira yung accept pa. Pero mas less na po ngayon na hindi tumatanggap. So, nangyari po sa kanyang buhay yun. And same thing with me, nung una, nahirapan din ako dahil hindi rin ako accepted kasi syempre iba ang attitude natin, iba ang pagkain natin, at iba ang way ng pagmuhay ko rito sa Japan. Kala ko kasi mabibitbit ko pa yung buhay Pilipinas. Di po ba? Hindi ko akalain na, kasi pag gumising ka sa Pilipinas, di ba? Pag gising mo, nakapajama ka, punta ka sa sari-sari store, nakapajama ka pa rin, di ba? Eh, yun ang ginagawa ko. Dahil yung tirahan namin po sa taas, sa baba, merong convenience store. So, pag halimbawa nagising ako, bibili ako ng tinapay sa baba, nakapajama ako, yung pala, hindi magandang tingnan sa kanila yon. Which is for me, nainis ako, bakit? Kailangan pa bang magbihis, ganito? So, yan po mga kababayan ko, kung ano man po ang mga differences dito sa mundo, kung ano man po ang mga pagsubok na dumarating sa inyo, number 1 is be positive. Be positive. And the way we talk, very importante po yan. Kung paano ka magbukas ng iyong bibig. Dahil kung paano mo binuksan, yun ang nasa puso mo eh. Ibig sabihin, yung puso mo, medyo hate. So, ang labas ng text mo o ang labas ng paglabas sa bibig mo ay hate. Pero kung isipin mo, bahala ka, okay lang, sige, ang Panginoon hindi naman natutulog. Andun pa rin ang goodness ng pagsasalita mo. Diba? Andun pa rin ang blessing na galing sa Panginoon kung paano mo ibuka o sabihin sa tao in a nice way. Pero kung isipin mo na naiinis ka, naaasar ka, ano ba yan? Sinabi ko na nga eh, tinext ko na nga, ano ba naman yan? So anong lalabas sa bibig mo? Galit ka eh. Pag galit ka ba, may lalabas mo ba ang maganda? Hindi eh, nauuna kasing galit sa puso mo. Wag po. Natural lang yan, dumarating talagang magalit tayo, mainis tayo, maasar tayo. Pero, isa lang po, simple lang, breathing. Kapares ko po, nag-iinit ang ulo ko, nagdi-dinner kami, na nag-iinit din ang ulo ko. What I do is, bahala na nga ka dyan, tatayo na lang ako. Papasok ako sa room ko and then, inhale, exhale, and ask God for assistance na, let me be positive kasi I don't want to wake up the next morning and see the people that I'm still angry. Yun po ang ginagawa ko. Kasi it's common for us that we people, minsan, we get mad, we get angry for some words na we hear na nobody cares what you're telling them. Diba? Kasi minsan po, yung panghihina ng ating puso, pag nalaman natin na walang nagkikare sa iyo walang naglalove sa iyo. Tapos, ang isa pang problema, lagi mong iniisip na ikaw ay tama. Yan po ang isang point na napansin ko. Pag naisip mo na laging ikaw tama, mas madalas po ay mainitin ang ulo mo. Pero kung isipin mo, siya yun eh, iba ako. Mas malamig po ang puso natin yan. Yan po ang ating mga opening for today, mga kababayan ko. Be positive, be positive. Marami mang pagsubok, malalagpasan po natin. Hindi yan magiging forever na problema mo kung hindi magiging forever yan kung halimbawa isosolve mo. Kung may problema ka ngayon, make sure na linisin mo muna ito bago mo ilipat ang isa pa. Dahil hindi po nawawala ang problema every day. Maraming pagsubok. Para ma-less ang problema, be positive. To lessen the problem. And love ang kapwa-tao. And be honest. And always remember, pray and obey. Number 1 po yan. Pray and obey. Yan po ang mga bagay-bagay na dapat nating tatandaan sa araw-araw. Kasi we keep on praying but we don't obey God. Di ba? Always start with God. Every time, yan po ang aking attitude every day. Whenever I open my eyes, I always say, thank you, Lord, for bringing me back again today. And for all the trials na ibibigay mo sa akin, makaya ko. Kung ano man ang mga marinig ko, malaman ko, mabasa ko, let me be with you. Huwag mo akong iwanan. Huwag mo akong iwanan, Panginoon ko, dahil tao lang ako. Kailangan ko ang pag-ibig mo, ang pangunawa mo, at nasa tabi kita, alam ko.
Yan po. Ayan na naman ako. Luluha na naman ako. Wag na muna. Anyway, let's be positive. The most important po yun, that let's be positive. Everything is gonna be okay as long as you think positive. And give love. Magbigay po tayo ng pag-ibig natin, not just only for our family, not just only for our loved ones, sa people surround you. Give love. Share love. Di po ba? Kaparis ko po. Akala ko na-scam ako. Yung pala, yung mga anak ko, it's my birthday coming po kasi. Ayan, ayoko mang i-announce ang birthday ko kasi coming po ang birthday ko soon. Next week. Yung pong na-i-announce ko na akala ko ay scam, yung pala, ang pamilya ko ay bibigyan ako ng secret surprise ng iPhone 12. Oh my God. Thank you. Thank you talaga kung nanonood man ang aking families, ang aking lovely families na nasa ibang lugar. Anthony, I love you so much talaga. Alam niyo po ba yung pag-birthday nyo? Ay, teka, hinabaan ko na naman ang opening ko. Alam niyo po ba yung birthday mo, kasi when you get older, okay lang yan, birthday ko. Oh, sige, dinner na lang tayo. Or, oh God, thank you so much. Yung po kasi ako, hindi ko na ini-expect na may party, hindi ko na ini-expect na may regalo, hindi ko na ini-expect yan. Pero, alam niyo po ba, every year, I was so thankful to my families, to my daughters, na talagang every year, meron silang special something for me. And this year, I don't expect. Kasi siyempre, lalo na ngayon COVID, hindi namang madali ang trabaho, di po ba? I don't expect, but the words happy birthday is very important na po sa akin yun. And magsusurprise sila, even my pamangkins. Magpapadala rin sila ng gift sa akin dito dahil ako pa yung nasa Yamanashi Ken na. Kaya yung pong mga special time na ibibigay sa atin ng pamilya natin, alam niyo yun, yung power na namimigay ka rin kasi ng pag-ibig kahit sino pa siya. Binibigyan mo siya ng love, binibigyan mo siya ng care. Kaya yung family mo, andyan, binibigay sa iyo yung love. Kasi may nakausap din po ako yesterday na, buti ka pa, bibigyan ka ng anak mo, buti ka pa. Ako, mula noon, mula ngayon. Alam niyo, very sad to think, pero siguro, kaya binigay sa iyo ng Panginoon yan kasi kaya mo namang isupport sila. No, kaya mong isupport sila. With me, I'm really so thankful talaga to God above and to all the people around me and to my families. Maraming salamat po. My birthday is really a scam surprise. Thank you so much po. At syempre, magpapasalamat po tayo sa mga kumanta ng Mag-usap Tayo by Vicky. Mag-usap Tayo team song, Miss Ladin Rojas, and ang composer, super maestro, Mr. Benny Saturno, ang super actress na ating Bessie. Siyempre po, Miss Jacqueline Jose, ang ating long time friend talaga kami. Talagang, I love you, Be. Talagang, I miss you. I really want to see you guys. And also, Miss Judy Ann Santos, Best Actress. Siyempre, international. Same with Miss Jacqueline Jose. Also, ang ating super director, international sa global, talaga kilala siya. Even sa Hollywood, pag binanggit ang pangalan niya, even here in Japan, Direk Dante Brillante. Direk, see you soon. May pelikula ba? Meron pa akong extra dyan. Anyway, kung nanonood ka, Direk, I hope to see you soon. Also, ang ating nagdagambattero, talagang gambattero itong batang ito. Nakita niyo po siya yung first year na live namin na Mag-usap Tayo. Walang iba kundi si Miss Beverly Carmen. Panoorin niyo po siya sa YouTube at sa mga live niyo sa online na mga pagkanta niya. Panoorin po natin siya, Miss Beverly Carmen. Babes, I'll see you soon. Yan po ang ating mga super friend na nagpapasalamat ako na sumusuporta sa atin. Maraming salamat po. At syempre ang ating tagline, ito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa. Harapin natin ang mga problema na magkasama. At lagi niyong tandaan, hindi kayo nag-iisa. Story Janay. Kapares ng sinabi ni Miss Beverly Carmen, Story Janay. Kaya kung ano man po ang dumating sa inyong problema, sa abot po ng aming makakaya, andito po ang inyong lingkod. Mag-usap tayo by Vicky Osawa Team
Sa abot lang po ng aming makakaya. Pag di po namin alam, gomenasay. Sasabihin ko po totally, gomenasay. Hindi po ako sa embassy, hindi po ako immigration, hindi po. Tumutulong po tayo sa abot lang ng ating makaya, sa abot ng ating kaalaman, at sa inyo pong pag-share sa amin dito sa Mag-usap Tayo. Honto ni arigato po sa inyong lahat dahil kung wala kayo, wala po ang Mag-usap Tayo. And this time, baguhin na natin, pakinggan po natin ang isang positibong pag-iisip ulit galing sa Buhay Mo, Hawak Mo. Pag-ibig at pagmamahal. Paano mo masasabi ang pag-ibig? Ay hindi lamang para sa iyong mahal sa buhay, kundi para sa kapwa-tao, sa mga gamit, sa mga grasyang ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Yan ang pag-ibig. Minsan bilang tao o kapwa-tao, nakakalimot tayo sa mga grasya na ito ay galing sa Panginoon. Naiisip natin na ito'y pinagpaguran natin dahil ikaw ay matalino, nakatapos ng pag-aaral, magandang posisyon sa buhay. Mga kababayan, ang buhay natin ay simple lamang. Hindi bawat posisyon o bawat material o salapi na hawak mo ay magpapasaya sa iyo. Ang una ko pong iniisip sa araw-araw, sa bawat pagising sa umaga, ang Panginoon. Ang pasasalamat na ako ay binigyan niya ulit ng magandang buhay na alam kong pupuntahan ko at kung merong mang pagsubok ay hindi niya tayo pababayaan. Nangihina tayo ngayon. Ang dami nga naman nangyayari. Ang daming mga virus na pumapanik at bumababa. Nagbabago ang mga plano natin sa buhay. Nagbabago ang mga kaating kaalaman na kahapon ay ganito, subalit ngayong araw na to ay iba. Hindi po natin maaalis yan. Alam natin na kung sino man ang nakatayo na kapwa-tao natin ngayon ay iisa lamang tayo. Kaya anong pasuporte ka pa, kung anong bansa ka pa, kung anong nasyon ka pa, kung anong kulay ng iyong pasaporte, ay isa lamang ngayon dahil tayo po ay sinusubukan ng Panginoon. Sinusubukan tayo kung gaano tayo katatag. Sinusubukan tayo kung gaano tayo maniniwala sa Kanya. Maraming bagay sa araw-araw na minsan hindi natin alam kung ano ang ating gagawin. Ang mga obligasyon ay hindi natin malaman kung paano natin masusundan o matatapos. Para po sa inyong lingkod, isa lang ang aking masasabi. Ang manalangin tayo sa Panginoon at ang ating panalangin ay sabayan natin ng pagiging masunurin. Ang isang taong nananalangin, subalit hindi masunurin sa Panginoon. Sa tingin niyo po ba may magandang epekto ito? Huwag po nating hayaan na matukso sa mga bagay-bagay na hindi maganda sa bumuhay dito sa mundo. Sabi nga po ng lahat, andyan lang si karma. Umiikot-ikot lang yan. Magpakatatag po tayo. Kung may mga pagsubok man, ipagdasal po natin sa Panginoon. Ilagay po natin ang positibong pag-iisip. Huwag po tayo magpadahas-dahas sa mga alituntunin ng madaling paraan, madaling gawa, at panloloko sa kapwa. Ito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa, nagsasabi na walang pwedeng magdesisyon sa ating buhay sa pang-araw-araw, kundi ikaw sa sarili mo. Kaya po ang masasabi ko, ang buhay mo, hawak mo. Maraming salamat po. Yan po ang ating positibong pag-iisip ng Buhay Mo, Hawak Mo. Meron po rin kaming FB page ng Buhay Mo, Hawak Mo. If you think something na hindi ko alam ang gagawin ko, andyan po ang mga
live namin tungkol sa ating mga positibong pag-iisip. Pasok lang po kayo sa FB page, Buhay Mo, Hawak Mo. Paki-like and share po. Onegaishimasu. Actually, for next week na naman, excited na naman akong gawin ang Buhay Mo, Hawak Mo. Kasi po, I've been learning a lot about being a positive person. Kasi negatibo rin po ako before. I used to, laging negatibo, laging takot. Pero with the help of God, with the prayer and obeying God, andyan po dumating na sa akin ngayon lately. But still, andun pa rin yung negatibo, tao lang po, no? Pero with this Buhay Mo, Hawak Mo, lahat po ay puro positibong pag-iisip ang isinusulat po namin dyan at ang mga nilalagay po naming mga istorya na nangyayari dito sa mundo. Be positive, the most important. Wala nang iba. Wala kang kalaban pag positibo ka. Marami kang kalaban pag negatibo ka. I'm sure it is. Kaya respect. Respect others' feeling. That's most important. So ngayon po, alam ko na excited na kayo dahil meron pong mga magagandang balita ang ating news of the day na si Mr. K. Para kaming popcorn yung palakpak namin. Hello, sir. Yan, si Mr. K. Kita nyo naman yung kanyang boshi-boshi. Yeah, boshi-boshi. Yes, sir. Konnichiwa, magandang tanghali po sa inyong lahat. Yes, sir. So, what's the news for today? How are you, sir? はい、まず最初のファーストニュース。 Yes, sir. ちょっと残念、フィリピンで、日本人女性が、82 years old の女性が殺された事件ですね。Yes. More. で、2人のフィリピンの、22 years old と15 years old の、男の人らだけが、逮捕されました。Okay. Okay, sir. Can we start again because we're moving the camera. 今カメラをやってるからマイクとお願いします。もう一回お願いします。Yes, take two. Can we push the It's still seeing. Okay. いいですか？ Yes. はい。フィリピンのマニラで、日本人女性82 years old のレイコ前澤さんが殺されました。で、犯人の2人の22 years old と15 years old のらだけが、ポリスに捕まりました。Okay. ちょっと残念なニュースなんですが、で前澤様は、手足を縛られて口元にタオルで覆われて、指輪ゴールドの指輪とか携帯電話とかがなくなったということですね。はい、終わりですか？これnabato ako sa iyo. Natulala ako kasi hindi ko mag-get. Anyway, meron pang isang Japanese girl. Nansay desu ka? 82 years old ですね。殺されたのは。82 years old? 殺された人。セブですかこれ？82 years old? 殺された。Manila desu ka? Manila です。Isang 82 years old na babae ay pinatay sa Pilipinas. Siya po ay 82 years old. Nansay no? Yatas to nansay? 犯人ですか？はい。22歳。名前がレナンテ・カモス。Ang pangalan po Renante Camos, 22 years old. もう一人は50 years old。15じゃないね。15歳。50 years old。15ですね。15歳です。So, 15 years old at 22 years old po ang pumatay sa 82 years old na Japonesa. So, what happened? 次は何ですか？これでも次でいいですか？はい。はい。次のニュースは、これはコロナのワクチンのニュースなんですが。No. さっきの話。はい。それの話、殺されたはいいんですけど、分かったんですけど、いいんじゃないよ。ごめんなさい。分かったけど、どうして殺されたんですか？これはですね、なんで？多分。どうして自宅からゴールドの指輪とか携帯電話がなくなったという多分泥棒に入って、騒がれて殺しちゃったのかもしれないですね。
細かいことじゃないです。まあ本人たちは事件があった時は仕事をしてたとか、もう一人はうちにいたと、ファミリーといたっていうふうに言ってるので、まあそういうふうにアリバイを主張してますから、まだ、これはあとはポリスの捜査で分かってくると思いますけど。いつ頃ですかこれ？これは19日に逮捕されました。ポリスにいつなったんですかこの話？これは19日に逮捕されたということでしたので。Okay po, ganito ang ano ni Mr. Ken balita. Isa pong 82 years old na Japanese girl ay pinatay sa Pilipinas na ang gumawa po ay isang 15 years old at isang 22 years old. Oh my God. At sila po ay nahuli nung itsu is kamatan desu ka? 19日Nung 19. So その日で殺されたいつ殺された日にちもわかんないんですか？そこまではちょっと出てなかったですね。今度調べてください。Okay, mga kababayan ko, so far, ang kinuha niya lang po is to, parang kinlose niya lang na isang Haponesa pinatay sa Pilipinas, 82 years old, at ang pumatay ay nahuli na nung 19. Ito pong Pebrero ng 19, nahuli na ang pumatay ay dalawa. Isang 15 anyos at isang 22 anyos na lalaki. Pareho. Na very sad naman, nakakaya naman. Corona na nga. Hai, Sugino, news o願いします。これはアメリカのニュースなんですが、ito po, nakakatuwa daw, sabi niya sa akin. Hai. アメリカのフロリダ州で、はいコロナのワクチンを打ってるんですが、もう始まってるんですよ、アメリカでは。44 years old と34 years old の場合が、ピースとかメガネとかキャップで、マスカラ変装して、本来ならば65 years old over でないとワクチンできないんですけど。Okay. Meron pong isang sa Amerika po nangyari itong istorya na nangyari ngayon sa Amerika kasi po vaccine time na po nila, di ba? Yung vaccine time nila, syempre, inuuna po, same with here in Japan, inuuna yung mga grannies, mga grandpa, grandma, yung mga, kumbaga sabihin natin yung edad ng 60 pataas. 60歳からでしょ65歳ですね。65歳から65 years old pataas, sinisimulan na i-vaccine po sa Amerika. Meron pong dalawang babae na nag-AIDS ng Nansai desu ka, 34 歳と34 years old 44歳 at 44 years old. Nakamas po sila, nag-fake sila na imitation ng kaiskutan desu ka? で、当然ワクチン2回2 times なんですが、ファーストタイムは多分成功してるそうなんです。今回2回目。So, ang nangyari po, nung unang injection sa kanila, hindi na malaya na bata sila, na injection na sila first dosage po, no? First vaccine, nabigyan sila. Yung pangalawa, 2回なったらどうなってる？ 2回目を打とうとしたら、でしたのは何だっけ、ドライバーズライセンスで、多分1回目はチェックしなかったと思うんですが、2回目にシェリフがチェックしたら、34歳と44歳だったということで、So, ang nangyari po, hello. Ang nangyari po, biglang alam niyo, nakakagulo kami ngayon dito, wala sa sarili lahat. Pati ako. Ang nangyari po is, nabuking sila. Diba? Nabuking sila, nung pangalawang, bibigyan na sila ng injection, pangalawang injection na, nabuking sila dahil hiningan sila ng driver's license. So,で、まあどうなってるの？シェリフにもう特にジェルに入るとかはないらしいんですけど、もうすごいお説教されなんですか、ダメなことということで、
もう他の人に迷惑かかってますから、はいそういうことをもう厳重注意ということですね。Okay. Yes po. So, yun naman po, hindi naman po makukulong. Kaya lang talagang, kumbaga saan nagiging blacklist tuloy ang pangalan niya sa Amerika. Lalo na yun, nakakaya naman. Ba't ka nagmamadali, ates? Diba? Kaya nga po, mga kababayan ko, masamang gawa. Kita nyo? At least mabait ang Diyos sa kanya na booking kagad siya, diba? Yes, sir. What's the third one? はい、3番目のニュースですが、これは Yes. 日本のニュースなんですが、 Oh, okay. 東京イミグレーション、 Tungkol po, Tokyo Immigration. そ Yes, sir. の収容施設、その、オーバーステイですとか、いろんな外国人の人が入ってる、 Okay. Sa loob ng kulungan. Yes, sir. そこで、コロナクラスターが発生しまして、約130人の人がいるそうだ、外国人、いろんな外国人がいるんですが、そのうちの39人の男の収容者と5人のスタッフが、クラスターになったということですね。はい。Okay, ang ano niya po is Tokyo Immigration, nagkaroon ng cluster sa loob mismo ng kulungan. Meron po kasing kulungan doon sa immigration sa taas. Meron pong nakakulong na mga foreigner na 130. Yun po yung mga may problema, nagkaroon ng problema rito. Kung baga sana, more on overstay, syempre. Aso ko overstays kanay tumondes kedo. Ang mga nakakulong doon, 130 pa katao po ang nakakulong. From 130, 39 ang na-positive ng COVID. At 5 staff ng Shinagawa doon ang nahawahan din, na cluster sila. Kumbaga sa na-positive po. So out of 130, 39 ang nagkaroon ng positive ng coronavirus at 5 ang immigration officer na nahawa din. Hai. はい、ということですね。そういうこと。いつですか、これ。19日ですね。ito pa yung nangyari. Hinichi? 19日になった話? So, ako 30で、それで39人が、と5人のスタッフですね。5スタッフang naはい。はい。So, sir, okay, you have 3 news. 次は This time, meron naman po siya ipapakita sa inyo kung nalaman niyo pa, kung natatandaan niyo po last week, tinuro niya yung sa Gyom Super na masarap na tinapay, di ba? Yung French bread na nabibili sa sa Gyom Super na 300 something siya, nakareto siya. Hindi po yung nabibiling nandun, nakareto po siya, nasa freezer siya, nasa Gyom Super na 300 plus na pag chining nyo siya, ching surundak kaya konaida no pan. Ching tapos yun po ang sarap-sarap niya raw. At saka yung dalawa pang yun, ngayon meron na naman po siya. Yung isa sa po, di ba sa Costco, yung ice cream. Kung natatandaan niyo yung sinabi niyang ice cream, siguro nabenta ang ice cream sa Costco, yung vanilla flavor po ate. Ngayon meron po siyang bago. So, kyo wa nan desu ka? 今日もコストコの商品なんですが、Costco again. Yes, これ sir. はレッドアルフレッドチキンペンネというこういう写真を Ayan, pinicture niya talaga. 見える大丈夫かな。 Ayan, yes, sir. でこれはですね、これ1380円、こういうこれちょっとあれだ、こういうレモンに入ってるそうなんですが、 Ayan. で 1,380 円ですね。 1,380 yen po siya. タックスインクルードです。 Tax included. What is the name? これはペンネ、ペンネですねの上にアルフレッドソースというクリームとチーズのソース、アルフレッド、パプリカペーストを加えたもの、それにペンネと絡めて、おいそうだね、その上にロティサリーチキン、ロティサリーチキンほぐしたチキンが乗ってるそうです。OK。ローストチキンね。でこれはやっぱりレンジで、10分から10 minutes か15 minutes でできるそうです。わー。これも美味しそうですね。もう一度写真を。Ayan po. Ayan, ang sarap. 美味しそうですね、これもね。美味しいですね。はい。これもちょっと試して私も試してみたいと思いますけど。そうですね。じゃあ行きますか、今日。行きます。で、punta kami Costco.
で、私から一つ Yes, sir. クイズを。Anong quiz? 今日、today は日本2月の22日、February 22 Yes. で、日本は猫の日なんですね。 Oh, なんでかというと、 Cat にゃ day? 猫にゃん。 yan. それに語呂合わせなんだよ。にゃんにゃんにゃん。猫の日なんだそうです、今日は。なんでにゃんにゃんにゃん。猫にゃんって鳴くでしょ。で、そうなんです。にをにゃんって言うんですよ。あ、日本は日ね、本は。私たちミャあオ。そうミャオミャオミャオ。にゃんにゃんなんですね、日本は。で、にゃんにゃんにゃんで、猫の日です。はあ、日本はにゃんにゃんにゃん。にゃんにゃんことか言いますよね、よくね。猫の子にゃんことか。フィリピンはミャオミャオミャオ。あ日本の話変わるけど、日本のあれはチキンはなんていうの？コケコッコーですね。コキコ。フィリピンはね、面白いよ。タッタラー。うん、それがフィリピン。みんな違うね。So yan po, それでコケケコdaw sa Japan. はいで、どうぞ。もう一つ、今日2月のFebruary 22ですね。 Yes, sir. その数字が揃う2つはいっぱいあるのね。1月1日、2月の2日。はい。数字が3つないし4つ揃うのは1年のうちにあ3 times。お分かりでしょうか。2月今日2月の22で3つ揃ってますよね。 3つですね。 2つはいっぱいありますよね。1月1日、2月の2日、3月3日。3つかないし4つ揃うのは1年のうちに3回だけ、3回あります。例えばさ、okay po, ang ibig niya sabihin ganito. In every year 4回だけ3回です。あ、3回。今日入れて3回。あとyung 2 tatlong 回あり numero. ます。Oh, はい。それ何？言いましょうか。はい。1月の11日。1月の11日。3つ揃ってますね。揃ってますね。今日が2月の23つ揃ってますね。揃ってますね。あと4つ揃う日がもう1年のうちもう1回あります。いつでしょうか。いつですよね。いつですか。はい。頭しかいノベバ11。ああ、1の11月の11日。あ、本当だ。 4つ揃いますね。もう3ですよ。3回じゃ今だ。3回。3回ありますということで、1年。3つか4つ揃うのが3回ありますということ。ああ、3つか4つは3回。1年3回。1月の11。はい。2月の今日が22日。はい。から11月の11日。これ4つ揃ってますね。そうだっけ。それだけ。ちょっとつまんない話ごめんなさい。いや、全然面白いです。大丈夫です。この話も私たち気にしてないから、一日の何食べるかな、私の場合は。本当にありがとうございました。Thank you so much, Mr. K. I'll see you next week again. Thank you po. Salamat. Nakakatuwa. Di ba may bago siya? Oh, laban ka. Ang galing-galing niya na. Di ba? Yan po si Mr. K. Kasi sabi ko sa kanya, kung mabibigyan mo ng saya ang kapwa-tao mo, magiging masaya ka rin. That's very important po. And now, nagulat ako, ang dami niyang issue, which is very good. Maski nga po itong Ichigatsu no 11日、11月の11日、2月の22日。Sinulat ko kasi kaya natandaan ko. Yan po ang ating mga bali-balita for today. And this time, pahinga muna ang Lola. Commercial na muna po tayo. Yoroshiku, Manager.
makikita nyo, andito po kami sa Yamanashi, sa Hotoshi. Kung makikita nyo po, ang tubig na galing dun ay ito po sa Diyos na ito na ginagawa namin. Ito po ay galing sa bundok dito po sa Hotoshi. Dahil talagang makikita nyo ang yan. Ipapokus po natin ang tubig galing po dyan dito. Kaya wag nyo pong kalimutan, ang tubig po namin ay very special. Talagang very special para sa magandang immune system natin. Naubos ko. Ang sarap. Super yummy. Kumontak lang po kayo sa amin. Onegaishimasu, yan po ang aming tubig ng Victoria Natural Juice. Salamat. Thank you po. Thank you. Ay, ma'am, nasa live ako. Magpasalamat tayo sa Panginoon, ha? I-speaker kita. Ayan po. Thank you po. Nag-grant ang visa ng pamangkin niyo po, di ba? Oo po. Talagang, ayun na. Yan na naman. Mag-iiyakan tayo. Huwag tayo mag-iyak. Iyak na naman ako. God is good po talaga. Yes, yes. Oo, Diyos ko, Lord, thank you so much. Thank you po. Sige po, mamaya usap tayo, ha? Thank you, Lord. Thank you po. Thank you. Salamat. Thank you po. Thank you. Oh my God. Ayan. Aray ko. Pati tuloy yung binti ko. Sumakit na naman. Alam niyo po, minsan, papasalamat ako. Alam niyo, tumawag siya, why? Naalala niyo po yung pinagdasal nating kababayan na may cancer na kinuha na ng Panginoon, pumanaw siya. That time po, ipinasa namin ang humanitarian visa para makapunta rito ang mga kapatid niya at makita siya, maalagaan siya. Yun nga lang po, kinuha na siya ng ating Panginoon. And yung mga kapatid niya, nag-grant ng visa for humanitarian visa po, nabigyan po sila ng Japan Embassy at padating na po ang mga kapatid niya. And I was so thankful na inano niya po sa atin at inassist po natin. Nagtiwala po siya magpa-assist sa atin at nabigyan na po ng visa ang mga kapatid ang mga pamangkin niya. And nowadays po, hindi naman talaga nabibigyan ng visa with a blessing. Lord, thank you so much. Thank you talaga po. Salamat, salamat sa panalangin ng lahat. Hindi ko naman sasabihin ko na tuloy. Ay, naku, Lord, thank you, thank you. Ano na ba yan? Ano naman ako? Anyway, thank you so much po. Sorry. Okay, napanood niyo po yung balik tayo, sorry. Balik tayo sa ating, napanood niyo po yung aming commercial, yung mga services na ginagawa natin, translation. Ayan, iyak na naman ako. Yun po, yung translation services, ticketing, hotel booking. Thank you po sa inyo. At mag-PM lang po kayo sa Mag-usap Tayo team, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Sasagutin po kayo kung anong concern nyo. At makikiusap po ako kung ano po yung concern nyo, isulat nyo na po. Halimbawa po sa ticket, lagay nyo na po kung kailan ang alis nyo, saan po kayo magsisimula, saan bababa, at kung kailan ang balik nyo, kung one way po or two way, kung may bata, or yung pangalan nyo po. Actually, hindi po namin talaga gustong kukunin man ang inyong mga passport pag mga nagpapatiket. Kaya lang po, minsan kasi pag nag-error ng isang letter lang, nagkamali po tayo ng letter,
ng inyong pangalan, may penalty po kagad sa airline ngayon yan. Kaya po para hindi kami magkamali, para hindi po magkamali ang team mag-usap sa pagbibigay ng pangalan sa booking ng inyong mga ticket, hinihingi po namin ang pasaporte. And I'm very sure na pinangangalagaan po namin yan for security reason. Huwag po kayong mag-alala. Andito po ang mag-usap tayo Vicky Osawa team. Lahat po ay private matters, hindi po natin yan inilalabas. Yun po ang aming isang mga services. And coming up po siguro, baka magkaroon na tayo ng shopping online with Vicky Osawa na which is very different from other online po. Kasi po, kaparas nga po kanina nang sinabi ko, may mga nagre-request na, hindi po ba kayo nagtitinda ng mga online kasi may mga kliyente, may mga followers na rin po tayo sa ibang bansa. Ang system po ay pinag-aaralan pa namin and we do hope na andyan pa rin po kayo. Tulungan niyo po kami sa aming online shopping with Tita Vicky Osawa. Yan po. And anyway, maraming salamat po. Yan po ng ating mga commercial at ang ating super drink na talagang bigay din sa akin ng Panginoon na malalaman ko at magawa ko po ito. Ang ating pong Victoria Natural Juice. Dahil hindi po lang sa akin to, para po sa ating lahat. Ang ininom ko ngayon yung maasim kasi laging iniinom ko yung sweet. May sugar. May sugar din po siya pero light lang. Kaya lemon po kasi maganda sa immune system niya. At ang maganda po rito, yung tubig niya is from the mountain. Kaya nga po may nag-order, ma'am, pwede pong order ng tubig. Ma'am, ang inaano po natin yan, yung tubig niya po kasi from the mountain, kaya very clear sa ating immune system. Yan po ang ating masabi sa ating mga commercial and any assistant for PSA, mga birth certificate, marriage contracts, number, etc. Andyan din po ang team, mag-usap tayo para sumagot sa inyo. I-chat nyo lang po sila at sasagutin po kaya ang oras po namin dito sa Japan from 1 o'clock to 6 o'clock. Pero ngayon po, pag live po namin, nagsisimula po kami ng 2 o'clock, 2:30 start. Hindi ko na alam sasabihin ko dahil na-excite ako dahil God's will talagang everyday. Sabi ko, God, give them a blessing na makita nila ang kapatid nila na pumanaw, na maiuwi nila sa Pilipinas ang kapatid nila. Di po ba? Hi, thank you Lord, thank you Lord. Anyway, andito na po tayo sa ating one-on-one. This time, iba naman po ang ating one-on-one dahil ito po yung sinasabi ko sa inyo, mag-online shopping ang inyong lingkod, Vicky Osawa, pero with the same price. Kung magkano po yung presyo doon, yun din po ang babayaran nyo. Kukuha lang po kami ng mga service fee. Yan po ang ating ilalagay. Hindi po namin alam kung kailan namin sisimulan, pero magkakaroon po tayo ng mga post dyan kung paano mangyayari yan. Anyway, andito na po ang ating one-on-one with Louis Vuitton, Chanel, Hermes. Mag-relax muna tayo. Tingnan naman natin ang ibang view dito sa mundo. Anagaishimasu. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon, iba ang ating one-on-one dahil tungkol sa mga branded item dito sa Japan. Alam niyo naman ang mga branded dito. Pag pumunta ka man sa recycle, talagang original. Dahil ang rules ng Japan, pag nagbenta ka ng imitation, ay pwede kang ma-penalty at makulong. Kaya panoorin po natin ang napuntahan nating lugar na Chanel, Louis Vuitton, Hermes, name it, andun lahat. Maski Rolex, hindi ko lang po nakunan ngayon. Ang mura. Panoorin po natin.
Ayan po ang mga original talaga na mabibili nyo sa recycle shop dito sa Japan. Alam nyo po ba, nag-iisip na ako kasi marami pong nagre-request from other country na, Ma'am, hindi po ba kayo nag-online ng mga branded items? Actually, pinag-iisipan na po namin yan. Baka i-project po namin, magpa-shopping po kayo sa amin, pupunta po kami sa mga ganitong lugar na talagang may security, na original siya, na hindi tayo madadaya with a certain percentage na lang po ang gagawin namin. Dahil ibibigay po namin talaga sa inyo kung magkano yung presyo at hingin na lang po kami ng shopping fee. Yun po ang ating binabala, kaya abangan nyo po ang Vicky Ozawa Shopping Time! Abangan nyo po ang Vicky Ozawa Shopping Time. Mayan po. Nakita nyo po ang sarap video ng mga ganong branded, nakakatuwa. Kasi I myself po, mahilig ako dyan ha. Nakita nyo ito, nabili ko lang din to magkano sa recycle shop ko rin nabili yan. Meron naman akong binilang recycle shop dito, alam mo nagkamali ako. Kasi nakapack siyang gano'n, puro earring siya. Tapos ang mura-mura niya, sabi ko, ay sa yan lang, ang dami-dami laman. Pag uwi ko sa bahay, Diyos ko, walang kapares. Yung iba may kapares. 10 siya, na iba-iba sa ko, ay, ang ganda nito, gano'n. Nakapakbo kasi siya, hindi pwedeng buksan, tapos yan lang. Eh, sabi ko, ang dami nito, mura to.
Ayun, kamumura-mura ko. Pagdating ko sa bahay, nako, nakaswerte ako ng dalawa lang na may pares. Lahat walang pares. Eh sana kung gold siya. Di ba? Kaya yan, minsan po pag mamimili kayo ng recycle, i-double check nyo rin po, wag bili ng bili kasi minsan yung loob, kapares po sa mga bilihan ng Louis Vuitton, talaga i-double check nyo yung loob. At saka pag namimili po kayo ng Louis Vuitton, ng mga branded, sa mga recycle, meron po sila naman binibigay certificate eh. Huwag nyo pong iwawala yun. At tandaan nyo po, para malaman nyo ang Louis Vuitton, kung totoo yan o hindi, meron pong number yan. Kasi po ang Louis Vuitton, hindi lang France ginagawa yan, ginagawa rin yan sa Spain. May gawaan din po sila sa Spain. Nakalagay S. Pag halimbawa pong pag bili kang biton, meron po dyan, tatanong nyo dun sa dun mismo sa binibilan nyo sa recycle. Asan ang number nito? Bango wa doko desu ka? Meron pong bango yon. Doon po nalalaman ko niya na original. Although, ang Louis Vuitton, yung unang brown, may linya po yan. Magkamali lang po ng linya yan. May nakita kang magkamali lang ng konting linya, fake na po yan. Hindi yan totoo. Basta ang Louis Vuitton. Ang Chanel, I'm not very sure. Pero you can double check sa YouTube. Para kung mamimili po kayo, siguraduhin nyo. Kasi lalo na ngayon sa online, siyempre yung mga online seller din naman. Not unless talagang professional seller, in a way na tumingi ng mga original. Eh, ang mga recycle shop na mga bumibili sa atin ng mga, binibili yung mga customer na nagbebenta, alam nila yan kung original o hindi. Dahil dito po sa Japan, pag nalaman, nagtitinda ka ng fake, na kahit anything, ay pwede kang ma-penalty at ikulong. Totoo po yan. Kaya, secured ka rito sa Japan. Although hindi din ako 100%, syempre, meron pa rin dyan. Pero pag nalaman na binili mo doon at fake yung binenta ng recycle shop, dyan sila ingat na ingat eh. Yan po ay pwede nyo ireklamo. Pwedeng ireklamo yan kasi baka makabiktima pa. Pero bibihira po, usually lalo na yung pong lugar na pinuntahan ko ay sa may Stella Town. Basho doko dake imano recycle. Stella Town doko dake. Sa may Omiya po yan. Malaki po yung Book of Plus. Kasi ang book of itself, puro libro lang. Pero pag nakita niyo po, Book of Plus, yan po ay may mga damit, may mga branded, may mga relos, lahat po nandun. Pag Plus, Book of Plus. Kasi mga sikat naman dito, Book of Plus, Treasure Factory. Yan ang po nabibilan, di ba? At saka minsan, ang hirap din kasi mamili sa mga online, sa Mercari. Siyempre, yung mga nagtitinda dyan, mga misis, ay bigay lang sa kanila yun. O gusto lang nila i-dispose, pero hindi nila alam kung original o hindi. Wala kang magagawa dyan. Pag naglagay talaga siya ng, I'm not very sure kung ito original. Yun ang mga Haponesa, pag nagtitinda po na hindi sila sigurado na original, ay nilalagay naman nila. Di po ba? Kaya talagang maganda kasi alam nila magiging consequence pag halimbawa nagtinda sila ng fake. Yan po sila maingat. Yan po ang ating masasabi sa ating one-on-one ngayon. Medyo saya muna. Baguhin na muna natin ang ating pananaw. Baguhin natin ang pag-iisip. I-relax muna natin sa magandang bagay. Pero doesn't mean na yun ang gastos ang gastos, no? Material lang yan, Anyway, hintayin niyo po ang aming, Vicky Osawa Shopping Time. Yan po ay gagawin natin. Ang sistema po, kapag sinabi ko, kung magkano yung presyo, yun lang po ang babayaran nyo. Hingi lang po kami ng certain service fee at yung padala ay para kayo po ang magbabayad. Yan po, abangan nyo po. We'll check on that. Hintayin natin a couple of months. Ngayon po, dito tayo sa mga katanungan ng ating mga kababayan. Ito po ang unang katanungan. Ay, ang liit ang sulat. Ako nagsulat nito. May penalty po ba pag di ako pumirma ng kontrata ulit sa Fudosan kasi mag-extend lang po ako ng stay for 2 months? Pwede po ba yun? Actually, ang mga Fudosan depende yan eh. Kasi ako po noon, nung meron kaming, nag-work ako sa Haking Gaisha, minsan po yung mga kasamahan kong nag-work, Yes. Oh, of course. I'm sorry. Oh, okay. Ay, nagkamali ako ng segment. Kakahiya. So, you will go to the commercial. Yeah. Because I just did the one-on-one, right?
Okay. Gomenasai, minasan, honto ni gomenasai. Pasok na po tayo sa isang commercial pa natin. Gomenasai. Yeah! makikita nyo, andito po kami sa Yamanashi, sa Hokutoshi. Kung makikita nyo po, ang tubig na galing dun ay ito po sa juice na ito na ginagawa namin. Ito po ay galing sa bundok dito po sa Hokutoshi. Dahil talagang makikita nyo ang yan. Patid ipopokus po natin ang tubig galing po dyan dito. Kaya wag nyo pong kalimutan, ang tubig po namin ay very special. Talagang very special para sa magandang
magandang immune system natin. Naubos ko. Ang sarap. Super yummy. Kumontak lang po kayo sa amin. Onegai shimasu. Yan po ang aming tubig ng Victoria Natural Juice. Hello, kausap ko ang aking baby girl. I want to greet my granddaughter, Sophie. Hello, Sophie. Thank you for the gift. Thank you. I know you're watching today with your mom. Thank you, anak. Thank you so much, Sophie. Thank you, Adrian, Gabriel, and to all my families abroad and dito rin sa Japan. Thank you so much sa inyong lahat. And happy birthday to myself muna. Anyway, ayan na po, nakakita niyo po ang ating commercial. Ba? Hindi ako napapainom ngayon Kasi mas gusto ko ata yung matamis Na, parang ang asim masyado ng timpla ko. Gusto ko din kumain ng sinigang. Sarap. Asim. Parang kumakain ng manggang hilaw. Anyway, yan po ang ating natural drinks na Victoria Natural Juice na in case na kailangan niyo po, hindi po kami gumagawa ng marami. Do let us know kasi mga 1 week to 10 days po bago dumating sa inyo ang order. Dahil pag may certain amount lang po kami na dapat gawin in 1 week. Pag nag-over na po rin, hindi na kami gumagawa. The next week na lang po ulit yun. Okay po, yan ang ating mga services dito, kaya po kung kailangan nyo ng services, inuulit ko po, pumasok po kayo sa FB page. Mag-usap tayo by Vicky Ozawa. Sumasagot po kami from 1 o'clock. From 1 o'clock po sumasagot ang FB page, so mag-usap tayo. At kung hindi man po kayo mapasok, standby lang po. Mababasa po nila at sasagot. Kulitin nyo. Send kayo ng send. Joke. Anyway, maraming salamat po. And this time, pasok na po tayo sa mga katanungan sa Q&A ng ating mga kababayan. Ulitin ko. May penalty po ba pag di ako pumirma ng kontrata ulit sa Fudosan? Fudosan means realtor. Kasi mag-extend lang ako ng stay for 2 months, pwede po ba yun? Yun ang tanong niya. Actually, depende yan Pwede naman. Kasi kapares nga po ng kanina sinasabi ko, nung nag-work ako sa isang kumpanya sa manpower agency, marami po tayong kababayan nag-work sa atin. At syempre, merong pabahay man ang agency, minsan puno na, so hanapan na po namin sila ng bahay. Minsan po, pumapayag naman ang mga Fudosan. Basta sabihin nyo lang po kung kailan kayo aalis. Kasi po, pag pumirma ka na ng kontrata, another 2 years at umalis ka, baka ma-penalty ka. Kaya bago ka pumirma ng kontrata, matatapos yung kontrata mo, bago pa lang matapos ang kontrata mo, at least 2 months before or 3 months before, the earlier the better, dito sa Japan, mas maganda yon. Nasabihin mo na, I will not sign the contract, but is it possible for me to stay for another 2 months only? And then sabihin nyo yung rason nyo kung bakit, kung mapapalipat na kayo ng work or whatever. I do hope naman po, pwede. Kasi nagawa ko na rin po yan before sa ilang mga kababayan natin na tulungan din po natin, na-assist po natin sila sa mga ganyang bagay. Pakiusapan nyo na lang po yung Fudosan and tell the reason, yung totoo. Okay, ang pangalawang katanungan naman po. Bakit pa nice po online namin sa passport?
Bakit po panay ang online namin sa passport renewal, di po kami makakuha ng schedule? Yes, ma'am. Ngayon po, kung ang schedule na gusto nyo ay Tokyo, until December po, fully book. Maski kami po sa service namin, may online service po tayo ng passport renewal, hindi po rin kami makakuha. Wala po talaga ngayon hanggang December po. Ayan, sinisenyasan na ako. 5 minutes na lang daw, matapos na ako. Yan po. So, talaga po, mahirap po makakuha ngayon ng online renewal. Kaya, if I were you, kung halimbawang feel nyo na umuwi ng Pilipinas naman, kailangan umuwi, pwede naman po doon na kayo magpa-renew. Or either, lumayo po kayo, pumunta ng Osaka or Nagoya. Pwede naman po yun. Kasi, lalo na kung may expired. Usually naman, maski expired after noon, pwede naman kayo mag-extend. Kaya lang, maigi na hindi expired ang passport mo kasi hindi ka makakasakay ng kahit anong eroplano pag expired ang passport. Maski uwi ka sa Pilipinas, yung expired ang passport mo, hindi po sila nagpapasakay kasi nakausap ko po mismo ang PAL. Pwedeng umalis, maski 1 week before na lang yung passport mo, but wag lang expired. Pwede po kayong pasakayan. Yan po, sir, ang masasabi ko tungkol po sa inyong itinatanong. Ito naman po ang pangatlong katanungan. Sa mga bagong dating po sa Japan, kailangan po bang 14 days stay home? Oh, yes. Opo, simple lang. Kailangan po stay home kayo ng 14 days, hindi po sa hotel kapare sa atin. Sa Pilipinas kasi you need to stay 6 to 7 days sa hotel. Dito po sa Japan, no. 14 days po. Uwi kayo sa bahay nyo, 14 days po kayo dun sa bahay nyo. Need po kayo mag-stay sa bahay nyo ng 14 days. And also, kailangan may susundo po sa inyo. Bawal pa po ang public transport pauwi sa inyo ng mga galing abroad. Kailangan po ay merong susundo sa inyo, private car nyo na susundo. Hindi po pwede. And 14 days stay po. Yan pa ang mga katanungan ng ating kababayan. At ngayon kukuha naman po tayo ng katanungan galing kay Miss Rica. Yes, ma'am. Advance happy birthday po. Oo nga. Walang tanungan ng edad. Yes po. Unang katanungan po, galing po kay Antonio Corpus. Hi, Mr. Antonio Corpus. Kamusta po? Pwede na akong umuwi sa Pinas, na vaccinate na ako. I-quarantine ba ako? Still the same pa rin po ang regulasyon ng Pilipinas. Maski na-vaccinate po tayo dito, pag uwi ng Pilipinas, automatic pa rin po na mag-stay tayo sa protocol nila. Wala pa po tayong nababalitaan o narinig o nababasa tungkol sa maski na-vaccine na, pwede na ba kayang hindi na i-vaccine sa Pilipinas? No. I-swab sa Pilipinas. Hindi pa rin po, sir. Sorry po. Yes. Pangalawang katanungan po, galing po kay Christopher Alvaro Arcena. Hi, Mr. Christopher. Kamusta po? Ma'am Ohayo, gozaimasu. Hi, gozaimasu. Need po ba ang written pledge pag nag-apply ka ng dependent visa sa Japan Embassy sa Pinas po? Thank you po. Written pledge for what? Para ano daw? Paulit. Ang apply kasi ng dependent visa dito sa Japan. Pilipinas daw po, Japan. No. Ang apply po ng COE po ba yan? Ang apply po kasi ng ng dependent visa, COE, dito po sa immigration sa Japan. Dito po yan ay na-apply. Kung sinasabi niyo po, meron na siyang COE, kaya lang po, nag-over na, kaya kailangan niyo ng written pledge sa Japan Embassy, opo, gagawa kayo ng written pledge na kung bakit, anong rason, bakit na late. Yun po ba ang gusto niyong malaman, sir? Kasi yun po yung dependent visa na may COE na siya, ibig sabihin niyo po, Yun po. So, kailangan ng written pledge. Kung hiningan po kayo ng written pledge ng Japan Embassy, yes, you have to. You need to do that po na magawa kayo. Lagay niyo lang po yung rason kung bakit. Yun. Yes. Pangatlong katanungan po, galing po kay Minerva Gatbunton. Hello! Kamusta ka na? Genki! Naku, I miss you, ha? Thank you, thank you. Arigato. Lagi po siyang nandyan, Miss Minerva. Thank you. Thank you. Hello po, Ma'am Vicky. Hi. As ng anak ko, kung pwede daw po ba na makalipas ang 1 year bago pumunta uli ng embassy, okay po ba yon? Salamat po. Makalipas ng 1 year bago pumunta ng embassy?
pagpapakasal po ba yan? Kasi kasal na siya sa Japan, di ba? No. Andito na yung mga papeles niya, di ba? Ano ba ang sistema nang nangyari? Natapos na siya ba siya sa sa City Hall? Kasi kaparis niya, kailangan, nagpunta na rin siya ng embassy, alam ko eh. So, ang sinasabi niyo, ma'am, report of marriage, di ba? Kasi kailangan ng report of marriage para ma-applyan ng visa under yung asawa niya na ang magiging sponsor niya. Tama po ba, Miss Minerva? Ano mo po ako mamaya, pwede niyo akong tawagan para i-ask ko kung ano yung hinihingi yung 1 year. Kasi kung report of marriage, pwede naman. Lalo na ngayon, nakakatakot pang bumiyahe kasi kung kailangan nyo po ng report of marriage, dahil natapos na ang embassy, natapos na ang immigration dyan, ang City Hall, nakapasok na sa kusikito ng inyong anak, and then kailangan nyo i-report of marriage sa embassy, at pagkatapos ng report of marriage, saka nyo dadalhin yan sa immigration for change ng niya po, di ba? Yung status niya, magiging long-term siya, pero married to a Japanese na. So, yung po ba ang ina-ask niyo, ma'am? Yes naman po, kung report of marriage, pwede naman po, kasi ngayon nakakatakot pa eh. Hi. Okay, meron pa po tayong isang katanungan. Pang-apat na katanungan po, galing po kay Giovanni Maeda. Giovanni Maeda, hello, kamusta? Ohayo gozaimasu, Ma'am Vicky. Ohayo. Tanong ko po kung kailan ang open for tourist visa ang Japan. Sad to say, wala pa, pero meron nang umuugong-ugong, baka kasi ini-expect nila ang Olympic na dumami ang turista. Tignan po natin itong vaccine na ginagawa nila kung magiging maganda talaga ang dating. Baka po magsimula. I'm not very sure. Hindi po natin alam. Pero ang hirap mga pa. Pero so far, baka magsimula ng May, June. Yan po. Earlier, the better, di ba? Yan po ang ating mga katanungan. At syempre, hindi natin tatapusin ang isang live natin kung wala tayong quote of the day. Ito po ang ating quote of the day. Kung minsan masasabi mo na hindi patas ang laban sa mundo, but still, masarap pa rin mabuhay. Di po ba? Kasi po minsan, pag halimbawang may natulungan ka, sabihin na natin, may natulungan ka, lahat ginawa mo. O may minahal ka, lahat binigay mo. Lahat ng pagtitiis, tiniis mo. Pero wala pa rin nangyayari sa relasyon nyo. Hindi pa rin gumaganda. Or yung natulungan mo, imbis na tinulungan mo, tinrider ka pa, sabihin na natin ganon. Kaya minsan sinasabi mo, parang hindi patas ang laban sa mundo. Minsan totoo yun, sabihin na natin na tao lang tayo, naiisip natin na hindi patas ang laban sa mundo. Pero, isipin na lang natin, masarap mabuhay. Masarap mabuhay sa mundo. Basta lagi natin bit-bit ang positibong pag-iisip, tandaan nyo po, wala kayong kalaban. Bawat positibong pag-iisip na ilalagay natin sa maski kaprasong minuto, tandaan nyo, wala kang makakalaban sa mundo. Although, kaparis po lang lagi ko sinasabi, hindi nawawala ang negatibo dahil tao lang tayo, naiinis tayo, naasar tayo, at natutuliro tayo sa mga nangyayari. Pero tandaan nyo po, masarap mabuhay sa mundo. Kung nararamdaman nyo, hindi patas ang laban na nangyayari sa buhay nyo, ikot, switch to it. Inhale, exhale. Inhale, exhale. And manalangin po tayo. Wala nang ibang pinakamagandang sagot sa mundo kundi ang manalangin. Manalangin po tayo, the best answer. And the best weapon in the world is prayer. Wala na pong sasagot sa kahit anumang problema kundi ang panalangin. At tandaan nyo po, ang positibong pag-iisip, wala kang kalaban. Wala kang inanakit at puro saya ang darating sa iyo. Maraming salamat po for today. Oo nga naman. Ayun na naman ako. My memory, the memory. Ito po. Shoutout po natin ang happy birthday. Ayan, kakanta ba ako? Birthday niya rin, ha? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Miss Margarita Madrid from Marie Azuma and Rex. O, diba? Kasama talaga yung kanyang love. And also to most important person in the world para sa kanya, Prince Stan.
ang kanyang only one. Di ba? Wala nang importante sa buhay daw niya kundi si Prince. Kaya Prince, listen to it. Ang mama mo loves you more than anything. And that is true. And ulitin natin, Miss Margarita Madrid, happy birthday. Galing po sa inyong pamangkin, Maria Zuma and Rex. And Prince Tan. Okay po, happy birthday. Magkaano tayo? Tokayo ba tayo? Okay po, maraming salamat. And always remember, panoorin niyo po ang aming non-profit organization kung saan napupunta ang inyong mga tulong sa amin, ang inyong suporta sa amin ay binibigay po natin sa Pilipinas once a year. And last year, naikwenta po natin kung magkano naibibigay natin for this year. Kaya lang, because of COVID, hindi natin alam kung kailan natin iaabot ang mga bigas, delata at ilang chichirya para sa mga bata sa Pilipinas. Pinag-uusapan po namin ngayon yan kung kailan at kung papaano dahil meron pa tayong dapat pag-ingatan sa katawan natin sa mundo. Okay, ito po ang aking last words. May we all live with love, peace, and harmony. Maraming salamat po. Hontoni, arigatou gozaimashita. Thank you po. Bye. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maglulutas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maglulutas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok